May mga away at tampuhan sa showbiz na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin naayos o nagkabati ang mga sangkot ng mga babaeng artista. The Philippine Showbiz List presents female celebrities na nag-away noon pero hindi pa rin nagkabati hanggang ngayon. Jillian Ward and Sofia Pablo. Ilang taon na nakalilipas na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Jillian Ward at Sofia Pablo at hanggang ngayon ay hindi pa din naaayos ang gusot sa pagitan ng dalawa. Ito ang inamin ni Sofia sa naging interview sa kanya kamakailan. Anya, palaging tinatanong si Jillian tungkol sa kanya at palagi niyang sinasabi na hindi sila magkaaway pero hindi rin daw sila magkasundo. Sinabi ni Sofia na ang hidwaan nila ay matagal nang nangyari at hindi pa ito naaayos dahil hindi nila ito napag-usapan. Ibinahagi ni Sofia na nagsimula kanilang alitan noong unang season ng Prima Donnas noong 2019. Ngunit hindi niya inilahad ang dahilan. Magkaibigan nga raw sila noon ngunit nagulat siya na biglang nawalan sila ng komunikasyon. Ayon kay Sofia, ayaw niya magkaroon sila ng issue dahil pareho nasa tuktok sila ng kanilang mga karera. Sinabi pa niyang hindi ito dapat gawing issue ng ibang tao at natural lang anya kung hindi sila okay. Dagdag pa ni Sofia, hindi maaaring pilitin ang magkakaibigan na magkaayos ng basta-basta. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Jillian tungkol sa isyong ito. Heart Evangelista and Angelica Panganiban. Magpahanggang ngayon inanatiling ilag sa isa't isa sina Heart at Angelica at hindi pa din aayos ang anumang gusot sa kanilang nakaraan. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan noon kung saan isa ang barkadahan nila sa sinabaybayan sa GMIC. Ilang taon ding tumakbo ang kanilang friendship kahit na lumipat na ng bakuran si Heart sa GMA. Ngunit ito ay biglang nagtapos. Taong 2015 nang sagutin ni Angelica ang isang fan na nagtanong kung may galit ba siya kay Heart. Dito sinabi niya na hindi siya kailanman nagalit rito. Kasabay nito, binunyag niya na sa dami ng wedding celebrations ni Heart ay hindi man lang daw siya inimbitahan nito. Kaugnay nito, sa hiwalay na panayam, sinabi ni Heart na hindi na siya nakapag-print pa ng invitation pero personal daw niyang inimbitahan si Angelica nang magkausap sila sa telepono. Nang matanong kung may samaan ba sila ng loob, sinabi ni Heart na matanda na sila para sa ganung issue at marami pa anyang pagkakataon para sa ganung okasyon tulad ng binyag. Binanggit pa niya na sana ay hindi masamain ni Angelica ang nangyari dahil para sa kanya ay hindi naman ito malaking bagay na magdudulot ng kasiraan sa kanilang friendship. Pero sa huli ay hindi na nga nanumbalik ang dating samahan nilang dalawa. Gretchen Barreto and Chris Aquino. Ilang taon na ang tinagal ng alitan sa pagitan ni Gretchen at Chris na parehong bahagi ng maimpluwensyang pamilya na Cuangco. Naging vocal si Gretchen sa mga patutsada niya kay Chris at kahit hindi siya pinapatulan ng diretsahan ni Chris, ay patuloy pa rin si Gretchen sa pang-iinis dito. Matatandaan na noong January 2019, pasabog ang revelasyon ng isiniwalat niya sa sariling Instagram Live ang pag-power broker umano ni Chris sa panahon na sa Malacanang ang pamilya nito. Di umano, tinulungan ni Chris makatakas sa pagbayad ng karampatang buwis ang businesswoman na si Alice Eduardo, common friend ni Gretchen at Chris si Alice. Tinawag pa ni Gretchen na bully at power tripper si Chris. Ang aligasyong ito ay sinagot agad naman ni Chris nang hindi binabanggit si Gretchen. Hayagan niyang pinabulaanan ng akusasyong tinulungan niya si Alice sa tax problems nito. Buwelta pa ni Chris, simulat sa pool na nakilala siyang transparent pagdating sa regular na pagbabayad ng buwis. Iginiit din niya na public record na kanyang tax payments mula 2008 hanggang 2015 at madaling ma-verify sa BIR. Kaugnay ng kanilang alitan sa isang panayam noon, inamin ni Gretchen na may galit siya kay Chris. Pero tumanggi siyang idetalye ito at sinabi na darating din ang panahong magsasalita siya sa tunay na pinag-ugatan ng alitan nila. Binanggit din ni Gretchen na ang magandang relasyon niya kay Cory Aquino rin ang dahilan kung bakit sa matagal na panahon ay nagpigil siya na lumaban kay Chris. Cassie Legaspi and Kailyn Alcantara. Bagamat magkasama sa iisang network hanggang ngayon, ay hindi pa din nanunumbalik ang dating samahan ni Cassie at Kailyn. Nag-umpisa ang haka-hakang may hindi pagkakaintindihan ang dalawa matapos mapansin ng mapanuring netizens noong August 2023 na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Kailyn at Cassie sa kanilang mga accounts sa Instagram. Marami ang nagtataka sa unfollowan nilang ito, lalo na't alam ng marami na close sila noon dahil paminsan-minsan ay magkakasama sila sa mga lakad ng pamilyang Legaspi. At sa media ko na kinatapokang pelikula noong October 2023, natanong si Cassie tungkol sa issue ng kanilang misunderstanding ni Kailyn at ang pag-unfollow nila sa Instagram. Tinanong ko si Darren Espanto ba ang dahilan, ngunit tumahimik si Cassie at iniwasang pag-usapan ito.
Si Darren na ang sumagot, sinabing may mga bagay na hindi na kailangang pag-usapan at ang nakaraan ay dapat iwan na. Nang tanungin naman si Cassie kung paano niya i-describe ang relasyon nila ni Kaylin, hindi siya nagbigay ng direktang sagot at tila nag-aalangan sa pagsasabing sa tingin daw niya ay civil sila. Claudine Barreto and Angelo De Leon. Sa 20th wedding anniversary ng mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Rojas noong January 29, 2024, ikinagulat ang direktang paghayag ni Claudine ng disgusto at sama ng loob niya kay Angelo De Leon. Ito ay matapos banggitin ni Gladys kay Claudine sa harap ng mga bisita na gusto niya magkaroon sila ng pelikula kasama sina Judy Ann at Angelo. At sa isang panayam, nilinaw ni Claudine ang pinanggalingan ng hirit na ayaw niya makasama sa anumang proyekto si Angelo. Kwento niya, bago lang nagsimula ang pagkadiskusyon niya kay Angelo at naiiritang sinabi na hanggat maaari raw sana ay ayaw niya itong pag-usapan pero ilang taon na at paulit-ulit na lang. Dalawang bagay ang itinukoy ni Claudine na rason kung bakit ayaw niya kay Angelo. Ito anya inong panahong nagkaproblema sila ni Julina Magdangal at maging na kanyang mga kapatid. Paliwanag ni Claudine, hindi sila okay ni Angelo dahil noong down na down siya at may issue sa kanilang pamilya. Nagpa-interview raw ito at nagbigay umano ng opinyon sa kontrobersyal na pag-aaway ng Barreto sisters. Ani Claudine, wala raw karapatan si Angelo na mag-comment sa issue at problema ng kanilang pamilya. Mabuti raw kung isang beses, pero 2 beses daw itong nangyari. Ang sa kanya lang daw ay anong pakialam ni Angelo doon. Kung wala nga raw itong magawa, sana ay manahimik na lang. Mas maigi na career na lang daw nito ang pag-usapan kesa sa career niya. Ayon kay Claudine, yun na naman daw ang pinanggalingan niya, kaya ayaw niya itong makatrabaho. Catherine Bernardo and Andrea Brillantes. Wala mang direktang patama sa isa't isa, hindi kaila sa publiko ang hindi magandang ugnayan ngayon ni Catherine at Andrea. Matatandaan na huling bahagi ng 2023, gumawa ng ingay ang hiwalayan ni Catherine kay Daniel Padilla kung saan isa nga sa tinuturong third party na sumira sa 11 years relationship ng Kathniel ay walang iba kundi si Andrea. Sa kabila ng pananahimik ni Catherine ay hindi pagbanggit sa pangalan ni Andrea. Kapansin-pansin naman ang makahulugan niyang galaw. Nariyan ang pag-unfollow ni Catherine kay Andrea sa Instagram. Kasunod ng mga pangyayaring yon, bagamat na sa iisang network, ramdam ang harang na nakapagitan sa dalawa na tila ba iniiwas din na magtagpo ang kanilang mga landas. Criza Taa and BAD Girls. Nanatiling palaisipan hanggang ngayon sa mga tagahanga ng ABCD Girls na kinabibilangan ni Andrea Brillantes, Bea Bores, Criza Taa at Danica Ontenco ang tunay na dahilan ng pagkabuwag ng isang miyembro sa kanilang grupo. Ang 4 ay nagkasama noon sa Kadenang Ginto at maggiliw na sinubaybayan sa kanilang mga vlogs. Pero noong nakaraang taon, ikinagulat ang biglaang pag-alis ni Criza sa grupo na dahilan sa pagbago ng pangalan bilang BAD Girls. Kasabay nga nito ay napaulat na away sa pagitan ni Criza at Andrea kung saan tinapos na nga daw ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan. Kaugnay nito sa isang panayam, pinili ni Criza na wag nang pag-usapan pa ang kanyang relasyon kay Andrea. Nang tanungin naman siya tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan sa ABCD Group, sinabi ni Criza na ayaw na niyang magbigay pa ng komento. Sa huli, binigyang diin ni Criza na nakabuo siya ng bagong friendship. Jody Santa Maria and Claudine Barreto. Matagal-tagal na rin ang namumuong tensyon sa pagitan ni Jody at Claudine. Si Jody ang nobya ni Raymart Santiago na dating asawa naman ni Claudine. Direktang sinabi ni Claudine na hindi magandang influence si Jody kay Raymart. Mas okay daw itong ama nung hindi pa nito karelasyon si Jody. Lahat ni Claudine, on speaking terms pa sila noon ni Raymart nang malaman niyang nililigawan nito si Jody. Hindi nga raw maintindihan ni Claudine kung paano nagawa ni Jody ang lahat ng yon na hindi man lang nagpasabi at kinalimutan ang mga anak niya. Kung may pagpapahalaga nga raw sana ito sa pinagsamahan nila, sana man lang ay nagpasintabi ito sa kanya at wala naman anyang magiging problema. Hindi yung siya pa daw ang tatawag kay Jody at sabihan na isaalang-alang din ang mga bata kung isa sa publiko na ang relasyon nila ni Raymart. Sa kabila ng mga patutsada ni Claudine, nanatili namang tahimik si Jody at kapansin-pansin ang pag-iwas. Alexa Ilacad and Charlene San Pedro. Matatandaan na noong November 2019, ikinagulat ang pag-akusa ni Alexa sa dati mga kasamahan sa gawing bulilit, partikular na kina Charlene San Pedro at Nasha Aguas na di umano'y ng bully sa kanya. Ayon kay Alexa, pinagtulungan daw siya ng mga ito at gawing bulilit pa lang ay binubuli na siya. Mas nasaktan siya dahil naging malapit na kaibigan din niya noon si Charlene na siyang pasimuno sa pambubuli di umano sa kanya. Napag-alaman daw niya na inutusan nila si Charlene na ibuli siya. Samantala, ikinagulat naman ni Charlene ang sinabi ni Alexa na parang tinidor daw niya ang kanilang pagkakaibigan. Anya, pakiramdam niya ay si Nash ang dahilan kung bakit nagtatampo sa kanya si Alexa dahil sa pagiging malapit niya rito. Sabi pa ni Charlene, kaibigan talaga ang turing niya kay Alexa kaya nagulat siya sa naging pahayag nito at giniit na never siyang nambuli ng tao.